Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917 810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo pong hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa varicosities. O ano ho ba ito? Ito ay yung mga nakikita nyong bluish, bulging blood vessel na ang appearance para ho siyang mga naka-curl na ugat, no? Para hong uod actually sa legs. Pwede ho siyang sumakit. They can itch and hurt. Marami na hong ginagawang procedure dyan para maalis yan ngayon. Nag-i-inject ho ng chemicals, no? Para i-shrink yung vein or vein stripping, surgery, para ho maalis yan. But of course, dapat ho kasi bata pa, inaalagaan na ho ang mga ugat, no? So totoo ho yung pasma, so dapat ho pagpagod, nagmedyas, naglakad ng malayo, dapat ho hindi agad-agad naghuhugas ng paa or binti, lalo na kung malamig na tubig. Yung sudden change of temperature from hot to cold or vice versa, or kahit hindi ho hot, kung nakulog po because of shocks or napagod, strenuous activity like walking, jogging, no? So nakakapasma ho yan, ha? Pagka ho ganun, nagkaka-varicose vein tayo. And kadalasan ho sa legs dahil nandiyan po yung pull of gravity, lalo na ho pag tayo ay nakatayo or kung nakaupo naman din ho pag matagal. Wag hong magko-cross leg pagka ho nakaupo ng matagal, kasi isa rin ho yan sa nagiging cause ng pagkakaroon ng varicose vein. So ang nangyayari ho sa mga varicosities or varicose vein, so since ang vein ho is towards the heart, so hindi pa ho oxygenated ang blood na bitbit ng vein, papunta pa lang ho siya sa puso. So yung ugat ho natin, vein, galing sa binti, paakyat po siya kasi papunta sa heart natin, no? So while ang arteries po baliktad, oxygenated blood na ho yan, galing sa puso dito sa may left side ng chest, pababa ho siya kasi papunta ho to different parts of the body. Ang vein ho kasi, kailangan yung valve niya wag masira. Kasi ho, pag nasira yung valve, imbis ho pataas yung flow ng blood, pag sira na ho yung valve, magbabackflow ho siya pabalik, pababa. Ayun. Pag sira na ho yung valve at nagbackflow, ayun ho, uumbok po yun, forming our varicose vein. Hindi lamang ho sa legs, actually pati sa hands, pati sa forearm, pwede ho tayong magkaroon yan. Kaya iwasan ho ang nagbabasa, pagkatapos ng mapagod, magplancha, magluto, pagtayo ng matagal. So yan po ang kasi pag andyan na po yan, napakahirap na hong paliitin yan. Dapat ho, prevention. Ang varicose refers to blood vessel that are dilated, nakabuka, nakamaga, knotted,
And tortoise, yun nga ho, liku-liko, kulot-kulot. And when your veins are varicose, that is exactly how they look. Veins are the one-way channel that transport blood papuntahong heart. So, kung galing ng legs, paakyat papuntang puso. And along this, sabi ko nga sa inyo, may valves ho yan that shut down, resist if blood backs up and tries to reverse direction. So, dapat to yung valve hindi masira para pag akyat ng blood, sasara yung valve, hindi na ho siya makaka-backflow. Pero pag nasira ho kasi yung valve ng vein, due to yan, yung mga sudden change of temperature, strenuous activities, bubuko ho yung valve kasi hindi na siya intact, makaka-backflow po, bubukol po yung blood. Magiging, ayun na nga, nakaumbok ho yung varicose vein. Actually, sa mga kababaihan, no, dapat ho, yung mga anak ninyong babae, iingatan niyo ho ang binti. Kasi kawawa naman ho, kung hindi ninyo pinagsabihan nung bata pa, pag uwi, magbabasa ng paa or binti. Nung lumaki ho at nagdalaga, puno ho ng ugat yung, binti. So, kaya ho, it starts from the parents, usually the mother. Kayo ho ang mag-guide sa mga anak ninyong babae na ingatan ho ang binti para wag magkaugat. At kawawa naman ho, paglaki niyan, puro ugat na ho. Wala na siyang magagawa because nangyari na po no? So, dapat bata pa, ina-advisean na po. Kasi mahirap na hong tanggalin. Gusto niyo ho bang makakita ng binti ng babae na puro varicose vein? Of course not. And even the person itself, kahit siya mismo ayaw niya rin ho yung maraming varicose vein. And hindi lamang po yun. Yung danger ho kasi na yung mga plaque formation ho doon, mapigtas po at bumara ho sa masisikip na part ng ating heart and brain, no? Kaya yun po ang danger ng varicose vein. Pagka ho yung valves nag-weaken, usually in the legs, where gravity causes the blood to pool. Siyempre ho, nahahatak pababa. The veins expand and take on a thick, lumpy appearance. Itong varicose veins are twice as common in women, especially pregnant women. Sa buntis po, isa rin ho yan sa nakakapagpausli ng varicose vein pag pregnant po ang babae. And of course, mas common ho sa women kaysa sa men. Also, people who spend a lot of time on their feet, so especially standing in place, are always at risk. Yung mga mahilig hong magpaa, so may sleepers naman ho, gusto magpaa, yung gusto nila, nararamdaman nila yung lamig ng tiles o ng semento. Nakaka-varicose vein po yan kasi yung lamig ho pumapasok. Isa ho sa magandang practice is, of course, pag pagod kayo, lie back on a couch, higa ho kayo ng maayos, yung relax kayo. Ang importante ho doon, yung legs ninyo should be put higher than your heart. So, elevate po ninyo. Varicosity is the result of blood pooling in your veins. Naiipon ho siya doon. Kaya, nagpa-prop up ho siya at ayun, mabintog ho, no? Pagka ho kayo lang sa bahay, take a break periodically for this pagtataas ho ng legs. Even at work, you may be able to tip back on your chair and put your feet up for a while, no? Medyo nakakapahinga ho pag tinataas ninyo. And for more active approach, try this simple technique. Makaka-rest ho ng maayos ang ating legs by doing that. Ang mga sales lady ho, ayan, no, salesman na lagi hong nakatayo sa department store, wala ho silang magawa because it is their job. Ang security guards, even if they do not want to, wala ho silang choice because yun ho ang work nila. But if you are an ordinary person o nasa office naman ho, lagi naman hong nakaupo, baliktad naman ho. Nakaupo na kayo,
So, wala na nga sa inyo yung chance na nakatayo ng matagal, wag na ho kayong mag-cross leg. Dahil yung pag-upo ho ng matagal, pag sinabayan nyo ng cross leg, ay doon ho kayo magva-varicose vein. No? Kasi yung blood flow ho, maiipit, so masisira ho yung valve na naman natin sa legs. Pwede hong mag-take ng 250 milligrams of horse chestnut twice a day. Traditional herbal remedy po ito for varicose vein. Recommended ho yan by experts today. Yan hong horse chestnut, nakaka-improve ho yan ng blood vessel elasticity and also seems to strengthen the valves inside the vein. So, di ho ba valves nga ho ang nasisira sa varicose vein? So, si horse chestnut nakaka-strengthen ng valves inside the vein. After your 3rd month on horse chestnut, pwede na hong mag once a day na lang po. And pwede ho rin mag-take ng 200 milligrams ng gotu kola 3 times a day. Ito namang hong herb na to nakaka-enhance ng strength ng blood vessel wall and connective tissue surrounding the vein. Okay? Si horse chestnut ho, ang ini-strengthen niya yung valve mismo, yung nasisira sa varicosities. Si gotu kola naman ho, ang na-enhance niya yung wall, kumbaga yung pader, yung gilid ng veins natin, pati yung surrounding tissue na nakasurround doon sa vein. According ho sa Italian study, yung mga tao ho who were taking gotu kola showed measurable improvement in the functioning of their veins, no? And pwede rin hong magdagdag ng some lemon peel sa citrus drinks or to your tea. Yung peel ho contains a substance called rutin. O, yung balat ho ng lemon, meron ho siyang rutin, R-U-T-I-N. Isang klase ho yan ng flavonoid that helps to prevent leakage from small blood vessel. Ayan, no? Routine po. Actually, ngayon ho, merong preparation sa drugstore ng vitamin C with routine, no? So, nakaka-prevent ho yan ng leakage sa small blood vessel. Ayan, mag-take din ho ng vitamin C daily. Nakakatulong ho ito to maintain strong connective tissue that supports your veins, keeping them flexible and strong. Mag-take ko at least 500 milligrams daily, as much as 3,000 milligrams, but cut back to lower doses if you find you start to get diarrhea. Kasi pag nag-diarrhea kayo sa vitamin C, ibig sabihin yun ang dosage ninyo na overdose na kayo. Bawas ho kayo ng isang 500 milligrams. Ibig sabihin yun ang maximum dose o yun ang kakulangan ninyo sa vitamin C. Basta ho ang overdose ninyo is pag nag-diarrhea na kayo. Ibig sabihin stop. So, ganun lamang naman ho ang side effect ng vitamin C. Magdadiarrhea lang kayo. Pag may mga small varicose veins, pwede ho kayo magsuot ng pair of support pantyhose at the start of the day. Siyempre ho, may pressure to on the legs na nakakatulong ho ito mag-prevent ng veins from swelling. Siyempre ho, napipit-pit siya so hindi ho siya makakaswell. Meron ho niyan sa mga department store and drugstore. Pagka ho malaki or large ang varicose vein, you'll need a graduated compression stocking. Mas tight ho ito sa ankle and somewhat looser farther up the leg. So pataas ho, paluwag, pasikip ho, papunta sa ankle. Ito hong graduated pressure, nakakatulong ho ito mag-push ng blood upward towards the heart. And para ho makahanap nitong specialized stocking na to, graduated pressure ang tawag, sa medical supply na ho kayo bibili nito. Sabihin nyo lang ho yung ganong klase. Hindi naman ho kailangan ng prescription para kayo makabili nitong graduated compression stockings that provide mild or moderate support. And piliin nyo ho yung highest amount ng pressure that you can tolerate. Yung pinakamasikip na kaya ho ninyong matolerate.
And marami hong companies ang may special pantyhose-style compression stockings that widen out at the waistline and belly. Kailan ho dapat bisitahin ang doktor pagka may varicosities kayo? So, varicose veins are more of a cosmetic annoyance than a health problem. Kailangan nyo hong i-notify ang doktor ninyo immediately if yung vein ho o varicose vein nag-rupture. Isa ho yan sa danger pag nag-rupture and nag-bleed, of course. Or if walking becomes painful, pag lumakad ho kayo masakit. And pagka ho may mga blood clots that may be developing, if there are swelling, pain and redness in one leg. So if you detect swelling in both legs, so kailangan hong magpa-check up na kayo sa doktor. Lalo na ho pag may nakikita kayong mga blood clots, delikado ho yan for embolism. Wear flats instead of heels. So pagka ho may mga varicosities na, wag na ho kayong mangarap mag-heels. So magsuot ho ng mga flat shoes lang. Pag low-heeled or flat shoes ho kasi, you flex your calf muscle, which helps pump blood in your legs upward. Ayun po. Kaysa ho pag naka-heels kayo. Ito ho ang wag nyong gagawin. Siyempre ho, at the end of a long day, so minsan ho masasakit yung binte, because of varicose vein. Pwede ho kasi kayong matempt mag-soak in a hot bath. Wag po. Resist the temptation. While alternating hot and cold water is a useful treatment, when you sit in a hot water for a long time, lalo hong magsuswell yung vein po ninyo. So although sa isip nyo po parang masarap ibabad sa mainit, pero hindi nyo ho naisip na ang hot will causes your vein to swell, mamamaga. While ang cold naman ho, magko-contract. So, hindi ho pwede. And keep your blood moving. So, syempre ho, avoid standing or sitting still. Yun na nga ho sinasabi ko sa inyo for a long period. If you are dormant in either position, of course, yung blood ho magpupul, maiipon sa legs. And when you get any kind of break, maglakad-lakad po around. As long as your legs are moving, you are helping the blood to move upward, of course, no? And pagka you are sitting, make sure you don't cross your legs, di ba? Binanggit natin kanina, when you put one leg on top of the other, ayun nga ho, nag-cross leg kayo, you are putting undue pressure on your veins. Siyempre ho, naiipit. And binablock nyo ho yung return route to your heart. So binabarahan ho kasi ninyo yung blood, di ho ba paakyat papunta sa heart. Krenos nyo ho yung leg, hindi ho makaakyat yung blood. Masisira ho yung veins. And be sure to get at least 20 minutes of aerobic exercises 3 days a week to help you stay in shape as well as lose weight. Pag overweight po kayo, you are putting more pressure on the veins in the legs, of course. Kaya kailangan ho magbawas ng timbang. Walking is particularly good for varicose vein, and since you help pump blood to the heart each time you contract your leg muscles. Di ho ba pag magi-step kayo, di ho ba i-contract ninyo yung legs ninyo, napapump nyo ho kasi yung heart pataas. Kesa ho sa naka-stand still kayo or bigyan nyo ho yung legs ninyo ng konting gentle massage para ho ma-stimulate yung blood circulation by pressing both thumbs into the muscles. So, hindi ho directly sa vein. Huwag nyo hong pipisain yung varicose vein and stroke nyo ho upward towards the heart. No? Makatutulong po yan. Treat your legs on other affected areas with cloth compress. Yung cloth ho, sinok sa strong tea made from white oak bark. Kung meron ho kayo niyan, nakaka-stimulate ho kasi yan ng blood flow.
lahat ho ng diet which is rich in high fiber foods such as apple, carrots, kidney beans, sweet potatoes, and kailangan ho i-avoid nyo ang straining due to constipation kasi ho ma-obstruct ang blood flow from the legs and puts pressure on the veins. Alam niyo ho bang ang gamot sa varicose vein and hemorrhoids are the same, no? Kasi ho ang hemorrhoids o almoranas is also a kind of varicosities. So, di ho ba sa may hemorrhoids bawal din mag-strain? So sa may varicose vein ganun din po. Avoid straining. Pag constipated ho kayo, uminom na ho lamang kayo ng pang-pamove o pang-soften ng bowel ninyo. Wag hong pilitin kasi ho ayun, magwo-worsen ho ang inyong hemorrhoids and varicosities, no? So, makaka-obstruct ho yun pag-iri ninyo sa blood flow from the legs papunta hong heart, no? So, IB? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 0035. Tanong ko lang po, ano po ba umiinom ng fish oil? Mainam po ba yun sa puso? Of course, the answer is yes. Nakakataas ho kasi ng good cholesterol and nakakababa ng bad cholesterol. Since sa heart ho natin, yung coronary arteries ho natin sa heart, yan ang nakakakuha ng pinakamaraming wear and tear. Kasi ho, siya mismo yung nagpapump ng blood for all parts of the body. So, kung meron hong mas kakapitan ng cholesterol patch o bara, yan na ho ang ating coronary arteries more than the other arteries in other parts of the body. Mas marami ho ang wear and tear, di ho ba? So, mas marami hong kakapitan ng bara. Kaya, napakaganda ho niyan sa puso because ibababa niya ho yung bad cholesterol. And yung bad cholesterol ho ang kumakapit sa mga bara, sa wear and tear ng ating mga heart, ng ating mga ugat. Yung coronary arteries po, yan po yung ino-opera pagka ho kayo ay i-open heart surgery, iba-bypass sa puso. So yan ho ay napakaliliit na ugat na directly nagsusupply ng blood sa ating puso. Kung wala hong fish oil, pwede ho kayong kumain ng fresh fish, no? So wala tayong oras. So mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. So everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays, no? So kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. And IB mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412 at 0922-875-2899. At pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ang likod ninyo at maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Sabayan nyo na rin po ng pagpapa-vector scan. Promo ho kami, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And para naman ho sa wala namang karamdaman, gusto lamang magpalakas, magpaputi at magpaganda, meron ho tayong beauty drip sa clinic. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang
Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.